Hindi ako papayag. Gusto ko suntukan. Ba, teka. Suntukan tayo! Ba, teka. Dito tayo sa Rizal Memorial Stadium. Ba, Maglalagay tayo dito ng bagong venue. aba. Hihintayin kita rito mamayang gabi. Mamayang gabi agad. Mamayang gabi, alas 6. Baka may madali ang karaoke. Karaoke machine. Hindi, suntukan. Ganon. Pakinggan natin. Ayun na magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Kung yung laban ni General Torre at si Acting Mayor Baste Duterte, mga kababayan, ay hindi natuloy, Eto, sigurado matutuloy na po ito mga kababayan. Meron na naman nagbabiral sa social media ngayon mga kababayan na naghahamunan. Opo, matinding hamunan po ito mga kababayan. Kakaibang hamunan po ito. At mangyayari po ito mga kababayan sa unang pagkakataon. Sa unang pagkakataon na naman. Sa kasaysayan ng Pilipinas ay may naghamunan po ng isang matindi at malupit na bakbakan ng isang abogado mga kababayan. Actually, dalawang abogado ito mga kababayan, pero itong isa ay sinawing palad, mga kababayan. Gusto nyo bang malaman kung sino-sino itong mga ito, mga kababayan? Matindi itong hamulang ito, mga kababayan. At tiyak na, ito siguro, mas marami pa, mga kababayan, ang manonood dito kaysa dun sa laban ni General Torre at saka ni Ginoong Baste Duterte, mga kababayan. Aabangan po ito. Ako, aabangan ko talaga ito. Itong laban na to. Mga kababayan, isang napakatindi. Ito'y napakalupit na laban. In the right corner, weighing. Mga ganun mga kababayan. Ito, panoorin nyo po ito mga kababayan kung sino-sino itong tinutukoy ko na naghamunan na maglalaban mga kababayan. At ito mga kababayan, yung mga yung mga ito ay yung minaliit po nila mga kababayan. Patayin natin yung background patayin natin. Ayun. Minaliit po nila yung desisyon. Kinutya at inusig, masasabi natin sigurong winalang galang. Wala silang galang talaga sa naging desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Itong mga ito ay, ang sabi po kasi ng mga nakakaraan, ang mga ito ay sasampahan ng kaso. At ito lang nga, mga kababayan. Naghain na po sila ng kaso tungkol sa mga taong ito. Ang isa dito ay isang professor, yung isa ay congressman, at yun nga, yung isa mga kababayan ay isang sawing palad na abogado, mga kababayan. At ito ay sinampahan ng kaso na indirect contempt, mga kababayan. Ano ba yung indirect contempt, Kajas? Gusto naming malaman, ano ba yung indirect contempt? At ano ba ang magiging consequence niyan, o kaya ano ba ang magiging penalty niyan, o ano ba ang magiging hatol diyan kapag indirect contempt? Eto mga kababayan, nag-research tayo. Ang indirect contempt, mga kababayan, indirect contempt of court, also known as constructive contempt, refers to the violation of court order that occurs outside immediate presence of the judge
typically involving disobedience or failure to comply with a court order. This contrasts with direct contempt which happens in the presence of the court. Ito ang magiging consequences niyan, mga kababayan. Ito penalties for indirect contempt can include fines, imprisonment, or both, depending on the nature and severity of the violation. Ang totoo, marami pa rito eh. Yun na lang ang binasa ko, sigon sa ating sasaliksik, mga kababayan. Talagang nagsasaliksik tayo para hindi naman tayo mahulog sa anumang mga haka-haka lang. Nagsaliksik tayo, mga kababayan. Bueno, gusto nyong malaman ang buong detalye niyan, mga kababayan, dito, hindi lang kayo talaga mag-aabang sa laban ng dalawang ito na naghamunan, kundi dito talagang sasaya pa kayo. Matatawa kayo dito, mga kababayan. Panoorin natin. Kuya Jen, Kuya Nelson, sa Net25 News and Information, sa programang Sagalang Mamamayan. Panoorin natin to. Pero mas nangangamba ako, Jen, dito sa mga... kasi di ba katatapos lang maghamunan ng boxing nung oo. PNP chief Oo. at acting mayor ng Davao. Yes, hindi naman natuloy. Kaya tuloy, puro memes ang mga magkabilang panig. Ano? Sa bagay, idineklara ng Panalo eh. panalo. Pati nga sa zona, General nabanggol Torres. tuloy. Oo. Sa zona. Tatlo daw yung Ang belt bagong na kampiyon. Oo. At ako naman, sa parte naman ng kay PNP chief, nung siya'y nagtakda, wala namang sinabi kasi, sige, tinatanggap ko yung araw at oras mo yun. Oo, tama. Di ba Hindi naging daw kasubuan? pumayag. Wala namang sinabing pumayag eh. Pero One-sided, nagtakda. di ba? Oo. Ang nalungkot lang ako kay Baste, nayari siya ng saywar. Ayan nga. Taktisan yung kalaban niya, general yan eh. Ang problema Di kasi, ba? paalis pala talaga yon. Ayun na nga, naka-schedule bago. So, inabangan na aalis siya. Kaya nagtakda ng ng boxing. Kasi kung ako magtatala, halimbawa, Nelson, sige, magtakda tayo, kantahan tayo sa ganitong lugar, ha? Hihintayin kung umuo ka. Oo. Di ba? Ba't ako magpupunta doon? Wala ka naman, di ba? Ba't nagpa-schedule ako ng wala naman palang, hindi ko naman sinabi, sige, call. Di ba? Kaya nga. Siyempre, bilang isang general, alam mo na ibig sabihin nun, taktisan yan, Alam mo na, saywar, nayari ka ng saywar. Pero ito, Jen, hindi ito saywar. Totohanan to? May bagong naghahamunan. Ito, Jen, sa tingin ko, this time around, Oho. ay matutuloy na itong... Ano to? Parehong lalaki? Parehong babae? Anong kasarian nito mga ito? Parehong di natin mawari. Bigla ako nagduda. Ganun ba? Hindi, eto na. Katuwaan lang naman to. Alam naman, kaibigan natin pareho to eh. Ganon. Sa isang bahagi ng ating buhay bilang mamamahayag, nakadaupang palad natin ang mga ito. Ayun. Lalo Ano yan? Malamang ang hamunan nila, mukbang. Nung mga hindi pa sila masyadong kasikatan. Diba? Ganon. Wala pa masyadong pumapansin. Tayo pa lang ang pinapansin. Ano nga yan? Paramihan ng kain yan. Kasi doon yung mga kaibigan natin eh. Bogsi lang naman ang ating... Walang bogsi. Ganun ba? Ang naghahamunan, mga kababayan, ay si Attorney Ferdinand Topacio. Oy! Topacio tsaka versus? Eto muna, si Topacio muna. Mamaya yun yung hinahamon niya, ha? Ganun. Kilala ko yan. Oo. Ang si Attorney Perdi, basketball yan. Basketball ba? Basketball. Ang laro niya kung hindi basketball, swimming. Ganun ba? Swimming. Kasi naman yan ang problema lagi ni Attorney Perdi, yung allergic rhinitis din yan. Ang payo sa kanya ng doktor ay mag-exercise. Mag-swimming. The best swimming. Nako. Malamang swimming ang yan. Ang hamunan. Hamunan yan. Hindi. Oho. Pumunta siya sa Korte Suprema, Jen. At hinihiling niya sa Supreme Court na i-cite i-contempt si anti-poverty czar Larry Gadon na dating ring abogado, ha? Para sa background natin kay dating attorney. Bakit dati? Kasi siya ay dating lawyer, dinisbar ng Korte Suprema dahil sa mga pananalitang hindi maganda. Ba't nandun si Jing Paras at saka itong si Cardema?
Teka, tingnan natin. Sige. Basahin natin. Nakikita ko sa television, Baka silang magiging referee, ha? Oo. Ito si Jing Paras, oh. Ang contempt citation na hinihiling ni Attorney Topacio Oho. ay dahil sa pahayag ni Gadon noong araw ng SONA. Oh, pati si Tolentino, andyan din, oh. Na-interview si Gadon dyan ha? Oo. Sa batasan So, nagbigay siya ng reaksyon. Nagbigay siya ng reaksyon tungkol sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, siyempre, may kim-kim na sa manalobin sa naman. Korte Suprema. Ang sabi kasi ni Gadon, wala ba tayong video ni Gadon nung sinabi niya ito? Oho. Ang sabi ni Gadon dyan naku po, Korte Suprema. Nagmura ba? Ayan, Nagmura? tuta ng mga Duterte yan. Mabigat naman. Hindi naman siguro. Tuta ng mga Duterte. Wala naman Yun siguro. ang sabi niya ha? Ayan, tinukoy ni Gadon si Chief Justice Alexander Gesmundo na tuta ng mga Duterte. Nako, nagpakadalos-dalos naman sa dyan. Talaga naman. Ah, Meron ding hiwalay na petisyon ang mga abogadong sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rex Suplico. Ayun, para naman i-cite indirect contempt ang analyst na si Richard Heydarian at oo. Congressman Percival Sendanya Ayun. dahil rin sa mga pahayag nila laban sa Korte Suprema. Nako, ito kasi minsan, sabi ko, pagka Korte Suprema po, huwag tayo magpakadalos-dalos. Oo nga. Oo. Kapag kayo ay Lalo na nagpahayag. abogado ka. Oo, lalo kapag abogado. Kahit nga pangkaraniwang mamamayan At sabi nga nila, parang namang hindi ka nag-aaral ng abogasya. abogasya, yung pagkilala Nasaan sa na yung di ba? Oo. Sa bar exam ba, kapag ka tinanong ka, tama ba? Oo. Pwede mo bang questionin ang desisyon ng Korte Suprema? Aba, paano mo ngayon sasagutin yan? Di dapat hindi ka nakapasa, di ba? Sabihin na natin halimbawa na. Halimbawa na, Oo. nagkamali ang Korte Suprema. Oo. Pwede mo sa'yo mali ka dyan. Ay, hindi po pwede. Hindi pwede magkamali ang Korte Suprema. Dahil, yan kahit nga na sila yung mali eh. Diyan nga ang equalizer di ba? Yan. Dahil kung walang magpapasya ng isang bagay, magtatalo-talo tayo forever. di ba? Yes. At walang magsasabing, eto ang pasya ko. Oho. Sundin ninyo. Kapag ka nagpasya na, nagtatalo-talo pa tayo, Oo. tanggalin na natin yung nagpapasya. Di ba? Wala, Ayaw natin hindi po sumunod, pwede. eh. Hindi po Hindi pwede. po pwede yung ganun. Kaya- Sa isang bagay na merong tagapasya at sinusunod ng mga dumudulog, Oho. nandun ang kapayapaan. Di ba? Yun. Magulo kapag hindi ka sumusunod sa kapasyahan. Kaya nga sabi niyan, pakinggan ninyo ako. Oo. Ang hatol ko. Korte Suprema. Ito, Korte Suprema. Korte Suprema. Ano ba sabi ni Atty. Topacio? Oh, ba't nga? Ito, pakinggan natin. Oh, sige nga. Pakinggan natin. Attorney. Alam niyo po, kaibigan ko yang si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang Larry. Pero sir, ano po ba specific? Yun. Nako. Oho. Yan ang hamon mo ngayon, Atty. Topacio, pero mukhang napasubo ka sa hamon mo. So mukhang ang hamon niya ay magkantahan na lang. Oo. Pero ang sabi ni Atty. Larry Gadon, anong kantahan ka dyan? Oho. Hindi ako papayag. Gusto ko suntukan. Ba, teka. Suntukan tayo! Ba, teka. Dito tayo sa Rizal Memorial Stadium. Ba, Maglalagay tayo dito ng bagong venue. aba. Hihintayin kita rito mamayang gabi. Mamayang gabi agad. Mamayang gabi, alas 6. Baka may madala yung karaoke. Karaoke machine. Hindi! Suntukan! Ganon. Pakinggan natin. Atty. Larry Gadon. Ang sabi ni attorney? Wala, nahihiya. Ano ba sabi talaga ni attorney? Basahin mo daw, Jen. Ha? Ayan. Tatagalogin ko. Statement lang. Tatagalogin ko. Sige. I challenge Atty. Topacio Hinahamon ko si Atty. Topacio. a one-on-one voice and singing competition. Lalaki For a sa cause. lalaki. Bugbugan kami, suntukan. Ha? Suntukan tayo! Teka.
I challenge Attorney Topacio ay one-on-one voice and singing competition. Suntukan tayo! Hindi pwedeng kantahan yan. Suntukan tayo! Nako, fundraising just like General Torre. Lokohan yan kapag singing competition. Hindi pwede yan. Ikaw ba papayag na ganyan lang ang hamunan nila? Wala. Wala, mahina. Wala yan. Mahina. Sa bunutan, pwede. O kaya pitik bulag na lang. O kaya gusto na nauso na ng mga hamunan-hamunan ngayon eh. Kulutan. Gusto mo? Ayan, siguro ganun. Pabilisan mag-manicure, kaya pedicure siguro. Wala pala itong mga ito. Wala. Topasyo, gadon. O ako si tigilan Ang yun. lalaki ng muscle nyo, pero kantahan ng hamunan nyo. Wala pala kayo kay General Torre. Tigilan nyo. Wala. Tigilan nyo kami. Baka mamaya, pag nanis si General Torre, pag-untugin kayo. Pag-untugin kayo talaga. Ay, nako. Kantahan ang ano. Wala ka. Ano kakantahin nyo dyan? Una, hindi rin naman namin gusto pakinggan ang boses ninyo. Di ba? Di ba? Sino magko-cover? Si anyway, pero ako sa Attorney Topacio, napakinggan ko ang boss. Ano yan techno at saka yung ano ang tangan yung mga operatic music. Ganun ba? Yes, so ayan ang kanyang Si Atty. Gadon. wala akong hindi ko Hills are alive! hindi ko pa narinig kumanta si Hindi ba? Attorney Hindi ba Gadon. ganun ba siya? Wala pa experience na napakinig. Hindi kami, Hindi ako. ayaw na. Walang interest ako diyan. Walang kwentang hamunan nyo. Patulad dyan. Wala. Magsabunutan kayo, baka pwede pa, di ba? Para kayo dalawang bata kayo di ba? Kung kailan kayo tumanda, tsaka kayo nagloko. Sasabihin ng tao kayo, kung kailan kayo tumanda, tsaka kayo nagloko. Ay, nako. Sige. Yun ba nauwi yung hamunan? Wala. Bakit ba sinama nyo pa sa discussion nito? Sabi ng mga nanonood, napala kwenta yung topic nyo. Wala. Grabe. Ay, talaga naman. Ay, nako. Iwan na natin yan. Oo. Dito na tayo. Ito mas Kung interesting to. maaabot ko, papupulay ko bata. Lumapit-lapit nga kayo dalawa rito. Ay, nako. Dinamay niyo pa kami, magkakantahan lang pala. Ginamit nyo pa ang aming sikat na programa. Pinakamabuti, para kumita-kita kami sa inyo. Nagpaparent po ako ng karaoke. Kalahating araw, 9.5 lang. 9.5. Napakamahal ka raw. Ginto ba ang Hindi, microphone? kasi may subwoofer ito eh. Subwoofer tsaka malakas. lights. May lightings. Tapos ang speaker nito, nasa camera. Yes, may malaki tsaka yung maliit na speaker. Ay, naku Speaker po. of the house. Yun mga kababayan. Di ba? Di ba? Napakatindi yung hamunan mga kababayan. Ito po'y hamunan po sa kantahan ni Larry Gadon at ni Atty. Perdi Topacio mga kababayan. Akala nyo kung anong hamunan niya yan mga kababayan kantahan po yan mga kababayan. Kantahan po yan mga kababayan. Magkakaroon daw po sila ng parang singing competition for a cause mga kababayan. Natawa ako doon kay Kuya Jen at saka si Kuya Nilson Ang ganda nung pag-translate ni Kuya Nilson doon sa binabasa ni Kuya Jen Natawa ako doon mga kababayan. Ang totoo, gusto kong humalakhak doon sa parting yun mga kababayan Ito kasi, yan ang sinasabi natin mga kababayan. Na kailangan, kung isa kang mambabatas, tulad nito, congressman nito, mambabatas ito. Pero hindi marunong sumunod sa batas. Di po ba? Kinu-question yung desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. Tama ba yun mga kababayan? Hindi dapat tularan tong mga ito. Kaya kung sila man ay sinampahan ng kaso mga kababayan, yung kay Larry Gadon po ay ipinapa-cite in contempt. Yung dalawa, indirect contempt naman mga kababayan. Ang sa amin lang mga kababayan, ang masasabi lang namin dito sa bagay na ito mga kababayan, buti nga sa inyo. Deserve! Ayan, gunggunayo! Dati may bagami kada kayo, gunggunayo! Panyo pa anyo nga mas basitan.
Huwag nyo minamalit ang kataas-taasang hukuman. Yan ang napapala nyo. So yun lang mga kababayan at sana po ay kahit papano ay nasiyang kayo sa ating karumal-dumal at walang kwentang content sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga kababayan nating OFW na patuloy po nanonood, nagko-comment, nag-share, nag-like sa ating mga walang kwentang content. Magandang araw po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.